Ako, si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PhilHealth tinanggal na ang 45-day limit sa confinement sa mga ospital. Bureau of Immigration nagbabala sa dumaraming biktima ng human trafficking bunsod ng backdoor route. Senador Raffy Tulfo ikinadismaya ang kakulangan ng body cam ng mga MMDA personnel. PSA inihayag na mainam sa pagpapababa ng inflation ang inilunsad ng DA na 49 pesos MSRP sa bigas. Bureau of Customs nasawat ang higit sa 100,000 vape na ipinuslit sa Maynila. Star Wars actors Daisy Ridley at Alden Ehrenreich bida sa rom-com movie na gaganapin sa Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Binigyang diin ng Department of Health o DOH na kailangang tugunan at isang public health issue ang road safety o kaligtasan sa kalsada. Ayon sa datos mula sa World Health Organization, road traffic injuries ang nangungunang dahilan sa pagkamatay ng nasa edad 5 hanggang 29 na taong gulang. Dagdag pa ni DOH Secretary Teodoro Herbosa, mahigit 12,000 ang nasawi dahil sa aksidente sa kalsada sa bansa noong 2022. Tinitiyak naman ng kagawaran ang kaligtasan sa mga kalsada sa buong bansa gamit ang kanilang mga estratehiya at hinihikayat din ito ang iba't ibang mga ahensya at organisasyon na makibahagi rito. Magandang balita po, tinanggal na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang regulasyon nito na 45-day limit para sa hospital confinement. Ayon kay PhilHealth Acting President at CEO Edwin Mercado, hindi palaging nahuhulaan ang schedule ng pangangailangan sa kalusugan. Aniya, mayroon ding mga serbisyo ang nangangailangan ng higit sa 45 days na coverage. Kaya naman hindi na malilimitahan ang pagtanggap ng mga serbisyong medikal, partikular na ang mga taong may malulubhang sakit. Samantala, 3 Pilipino ang na-repatriate mula Cambodia matapos silang dayain ng isang online recruiter at sapilitang gawing love scammers sa halip na bigyan ng maayos na trabaho. Wala silang opisyal na record ng pag-alis sa bansa dahil ginamit nila ang backdoor route mula Jolo Sulu patungong Malaysia, kung saan peke ang tatak ng kanilang pasaporte bago sila dinala sa Cambodia. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, dapat paigtingin ng pamahalaan at mga lokal na otoridad ang pagbabantay sa mga iligal na rutang ginagamit sa human trafficking upang maprotektahan ang mga Pilipino. Plano naman ng Department of Transportation o DOTR na magkaroon ng dialogo kasama ang ilang mga transport group. Ito ay matapos ang nakaambang isasagawang 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela. Para sa detalye, narito ang ulat. Balak makipagdialogo ng Department of Transportation o DOTR sa grupong Manibela na nakatakdang magsagawa ng 3-day strike mula sa Lunes, March 24. Inatasan na umano ni Transportation Secretary Vince Dizon si Assistant Secretary Joscoro Jojo Reyes para makipag-usap sa naturang grupo ng transport sector. Ayon sa DOTR, kinikilala nito ang pangangailangan na marinig ang hinaing ng naturang grupo. Masisiguro umano nito ang kapakanan ng mga jeepney drivers at operators habang ginagawang komportable at ligtas ang mga commuters. Matatandaang nitong Miyerkules ay inanunsyo ng Manibela ang kanilang gagawing 3 araw na tigil pasada. Kwene-question kasi ng grupo ang isiniwalat ng DOTR na 86% na umano ang mga operator at driver na nag-consolidate sa PUV Modernization Program. Aniya, mayroon umanong inaccuracy sa sinabing figure na ito ng DOTR. Samantala, kung sakali mang ituloy ang naturang tigil pasada, ay naghahanda naman umano ang DOTR para tugunan ito.
Makikipag-ugnayan umano ang ahensya sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga local government units o LGU para magbigay ng libreng sakay sa mga apektadong commuter. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isang kamangha-manghang cloud formation ang nabuo nitong nakaraang weekend sa Legazpi City, Albay. Makikita sa mga litratong ito na nasa mga inyong TV screens ang nakapalibot at namumuong tanawin ng mga ulap sa himpapawid. Wala namang angkop o sayantipong pahiwatig o kaugnayan ito sa nararanasang pabago-bagong panahon sa bansa. Susunod sa News Force. Senado kwinestyon ang malfunction ticket machine, sirang waiting shed at iba pa sa mga MRT station. 5 lokal na pamahalaan ganap ng lumipat sa digital na pamamahala gamit ang eLGU system at eGovPH app. Senator Tulfo ikinadismaya ang kakulangan ng bodycams ng mga MMDA personnel. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Hindi mapigilang madismaya ni Senator Rafael Raffy Tulfo hinggil sa mga nakitang problema sa ilang istasyon ng MRT. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Lubos ang pagkadismaya ni Public Service Committee Chair Senator Rafael Raffy Tulfo hinggil sa mga problema sa mga pasilidad at kagamitan sa mga istasyon ng Metrorail Transito MRT. Ito ay matapos ang kamakailang pagbisita at obserbasyon ng kanyang team sa ilang mga istasyon ng tren kung saan ilan sa mga nakitang sira ay ang mga ticket vending machines sa istasyon ng Ayala, butas-butas na bubong ng waiting shed sa Trinoma Station, mga public assistance welfare desk na walang tao sa istasyon ng Ortigas at ang mga sidewalk vendor na naglipana sa hagdan ng istasyon. Bunsod nito, hindi napigilan ni Tulfo na magalit sa ilang MRT personnel. Ang daming nakitang problema, taddad ng problema itong MRT. Depensa naman ng mga personnel na kulang ang kanilang mga tauhan at kanilang pinagkakasya ang pondo na ibinigay sa kanila ng Department of Budget and Management. Tugon naman ni Tulfo na makipagnegosasyon ang mga ito sa kagawaran upang masolusyonan ang mga problema at kanyang tiniyak na susuporta sa aksyon na ito. Bukod sa mga problema sa tren, tinalakay din sa pagdinig nitong Miyerkules ang iba pang issue sa mga pampublikong daan. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ikinadismaya din ni Public Service Committee Chairman Senator Rafael Raffy Tulfo ang kawalan ng mga body camera ng ilang mga MMDA personnel. Ito ay kaugnay naging insidente ng pamamaril sa isang rider na nagmalasakit at humabol sa kapwa rider na na-flinagdown ng ahensya dahil sa violation ng pagsusuot ng tsinelas habang nagmamaneho sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Inamin ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go na kulang ang mga bodycam ng mga personnel, gayon din ang hindi gaanong malinaw na kuha nito. Bunsod ng ilan pang mga alalahanin, hinimok naman ni Tulfo ang MMDA na makipag-ugnayan sa kapulisan o mga motorcycle cops para umasiste sa kanilang operasyon sa Metro Manila. Sa ilalim naman ng maximum suggested retail price na inilunsad ng Department of Agriculture o DA noong Pebrero, bumaba ang presyo ng imported rice na may 5% broken grains mula sa 64 pesos kada kilo patungong 49 pesos kada kilo magmula Marso 1. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naging mahalagang salik ang MSRP sa pagbaba ng presyo ng bigas at pagkontrol sa inflation na lumabas na mas mababa kaysa sa inaasahan ng merkado at Bangko Sentral.
Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel Jr., posible pang bumaba ang MSRP sa 45 pesos kada kilo bago matapos ang Marso kung mananatiling matatag ang piso at patuloy na bababa ang pandaigdigang presyo ng bigas. Masayang inanunsyo ng Department of Information and Communications Technology o DICT na matagumpay ng lumipat sa digital na pamamahala ang 5 lokal na pamahalaan gamit ang eLGU system at eGovPH app. Maaari nang gamitin ng mga residente ng Isabela, partikular sa Cauayan City, Reyna Mercedes, Luna, Nagilian at Quirino ang digital na transaksyon sa mga serbisyo ng gobyerno. Ilan sa mga serbisyong ito ay ang Business Permit and Licensing System, Local Civil Registry, Electronic Community Tax Certificate o e-Cedula at e-News Portal. Pagbabago ng tono ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa jurisdiksyon ng International Criminal Court. Yan ang naging interpretasyon ni Senator Amy Marcos sa pagdinig ng Foreign Relations Committee sa Senado nitong Huwebes. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Kinuwestiyon ni Foreign Relations Committee Chair Senator Amy Marcos na tila may pagbabago sa tono ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang sabihin nito na walang magaganap na paghaharang o hindi pagbabawalan ang pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa bansa basta't wala itong iligal na gagawin. Salungat sa mga nauna nitong pahayag sa kanyang mga panayam na mariing tinututulan ng Pangulo ang jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Gayon din lang paggigiit na hindi tutulong sa investigasyon ang gobyerno sa International Court dahil meron namang sariling pulis at korte. Ayon kay Senator Marcos, sa madaling pagkakaintindi, nagbago ang isip ng Pangulo. 100 times that the ICC has no jurisdiction, the President at the 101st time changed his mind and determined that there was somehow some kind of jurisdiction that allowed them to come here and investigate. Tugon naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Sabi ko nga ho, lahat tayo nagbabago ng pag-iisip sa pagdaan po ng panahon. Okay. Tayo po ay natututo naman ng unti-unti at nauunawaan natin ng gusto ang kaya pangyayari sa paligid natin. sa panig ni Senator Marcos, kanyang mariing kinokondena ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil hindi ito anya hustisya, kundi pang aalipin at pagkontrol sa bansa. Hindi naman napigilang ihayag ni Senator Bongo ang kanyang hinanakit at pagkadismaya hinggil sa kaganapan na anya paano at bakit pinayagan ng pamahalaan na humantong sa dayuhang jurisdiksyon gayong umiiral naman ang batas sa Pilipinas. Anya, useless na ang hearing na ito dahil masyado nang huli ang lahat dahil nasa The Hague na ang dating Pangulong Duterte. Sa pag-usad ng pagdinig, pagpapaliwanag ni Remulla na bagamat hindi kinikilala ng bansa ang jurisdiksyon ng ICC, ang mga paglabag sa humanitarian law at heinous crime na ginawa ng isang individual lang siyang kinikilala ng gobyerno. Kinuwestiyon naman ni Senator Marcos ang kredibilidad ng sagot ni Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Remulla sa isang panayam sa telebisyon hinggil sa pagsagot nito na nagkaroon ng group effort hinggil sa planong pagdakip kay FPRRD. And who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Pinabulaan na naman ni DILG Secretary Remulla ang naturang interpretasyon kung saan anya ang effort na ito ay tungkol sa pagtugon sa mga haka-haka hinggil sa plano ng ICC. We were discussing the statement of the former president while he was in Hong Kong, that he said that he said, in his words, ang rinig ko ay may warrant of arrest na ako. So that was the only basis of the conversation. Kasalukuyang nakadetine ang dating Pangulo sa jurisdiksyon ng ICC sa The Hague, Netherlands, kung saan nakatakdang ganapin ang confirmation of charges nito sa ika-23 ng Setyembre. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force.
Senator Bato de la Rosa sinabing mas pipiliing magtago sakaling maglabas ng warrant ang ICC laban sa kanya. BOC nasabat ang higit sa 100,000 na vape na ipinuslit sa Maynila. Japan Visa Centers magbubukas na sa Abril. Mga turista, visa-free na. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Bakit ka susuko, di ba? Ito ang mariing paninindigan ni Senator Ronald Bato de la Rosa nang tanungin kung may plano siyang magtago sakaling mabigyan siya ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Nanindigan si De La Rosa na kasama umano ang pagtatago sa courses of action na plano niyang gawin. Dagdag pa niya, malawak ang Pilipinas para makapagtago siya at tahasan niyang sinabing maaari rin siyang gumamit ng ilang koneksyon upang makapagtago. Kamakailan ay humiling ng proteksyon si De La Rosa kay Senate President Chis Escudero na huwag siyang isuko sakaling arestuhin siya. Sa kabilang banda, matatandaang nauna nang sinabi ni De La Rosa na handa niyang samahan ang naarestong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Si De La Rosa na dating hepe ng Philippine National Police ay itinuturing ng ICC na arkitekto ng war on drugs na kumitil sa buhay ng 6,000 hanggang 30,000 Pilipino. Samantala, nahuli ng Bureau of Customs ang mahigit 112,000 na hindi rehistradong vape products na idineklarang insulated cups sa Port of Manila. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Nasawat ng Bureau of Customs o BOC ang 112,750 pieces ng hindi rehistradong vape products sa Port of Manila matapos matukoy na ito ay maling idineklarang insulated cups. Pinangunahan ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio at iba pang opisyal mula sa Enforcement Group at Port of Manila ang inspeksyon ng mga kontrabandong produkto noong 18 ng Marso. Sa operasyon, natuklasan ang assorted flavored vape products sa 2 malalaking container matapos makatanggap ng impormasyon ang Enforcement Group at mag-issue ng Pre-Lodgement Control Order o PLCO. Samantala, ang mga nasabat na produkto ay may tinatayang halaga ng 23.3 million pesos na may dapat bayarang buwis at taripa na aabot sa 30.2 million pesos. Kasabay nito, naglabas na rin ng Warrant of Seizure and Detention o WSD ang Port of Manila laban sa mga shipment dahil sa paglabag ng Custom Modernization and Tariff Act o CMTA at Republic Act No. 11900. Bilang bahagi naman ng kampanya laban sa smuggling, tiniyak ni Commissioner Rubio na patuloy nilang hahabulin ang mga lumalabag sa batas at magsasampa ng kaso laban sa mga responsable sa iligal na kalakalan ng vape sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Planong ilunsad ng Presidential Communications Office at Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang isang application na kayang makadetect ng deepfake at fake news. Ayon kay CICC Undersecretary Alex Ramos, kaya nitong tukuyin ang deepfake at fake news sa loob lamang ng 30 segundo. Ipagkakaloob ang naturang app sa mga accredited stakeholder tulad ng media organization, university, ahensya ng gobyerno at iba pa. Kumpiyansa ang pamahalaan na makatutulong ito sa pag-iwas sa mga insidente ng scam at disinformation, lalo na ngayong paparating na eleksyon. Kapapasok lamang po na balita, 3 tao ang namatay dahil sa sunog na naganap sa Barangay 58 Tondo, Manila kaninang tanghali. 4 na bahay ang natupok kung saan hindi na nakalabas sa isa sa mga bahay ang mag-asawa at ang kanilang anak dahil sa lakas ng apoy. Patuloy pa rin ang nagaganap na investigasyon sa sanhi ng sunog. Magandang balita naman para sa mga travelers dahil inanunsyo ng Embahada ng Japan sa Pilipinas na hindi na kailangan magbayad ng visa ng mga turistang Pilipinong planong bumisita sa Japan.
Bukod rito, magkakaroon na rin ng 5 bagong visa centers ang Japan dito sa Pilipinas sa ika-7 ng Abril. Kabilang narito ang Cebu, Davao, Makati, Parañaque at Quezon City. Applicable ang visa-free entry mapamaramihan man o solo ang turistang pupunta sa Japan. Sa kabilang banda, kailangan pa rin namang magbayad ng center usage fee na 520 pesos at kung may iba pang karagdagang serbisyong i-avail ang mga turista. Bida sa upcoming rom-com movie na The Last Resort, ang Star Wars actors na sina Daisy Ridley at Alden Ehrenreich na gaganapin sa Pilipinas ang taping para sa pelikula. Matatampok sa naturang pelikula ang pagdiskubre ng bida sa kagandahan ng bansa bilang bagong resort location ni Brooke na gagampanan ni Daisy Ridley. Ang Last Resort ay sa direksyon ni Donald Petrie na kilala sa kanyang mga pelikulang Miss Congeniality at How to Lose a Guy in 10 Days. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, PhilHealth tinanggal na ang 45-day limit sa confinement sa mga ospital. Bureau of Immigration nagbabala sa dumaraming biktima ng human trafficking bunsod ng backdoor route. Senador Raffy Tulfo ikinadismaya ang kakulangan ng body cam ng mga MMDA personnel. PSA inihayag na mainam sa pagpapababa ng inflation ang inilunsad ng DA na 49 pesos MSRP sa bigas. Bureau of Customs nasawat ang higit sa 100,000 vape na ipinuslit sa Maynila. Star Wars actors Daisy Ridley at Alden Ehrenreich bida sa rom-com movie na gaganapin sa Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.